This is the MG TRQ, ang pinakaunang truck na ini-introduce ng MG Philippines dito sa Pilipinas. Gwapo, no? Honestly, tingnan nyo yung design niya sa front. I'll be very honest. Para siyang pinaghalong Hilux and Navara. Look at the design of the headlight. Look at the design of the grille. Gwapo, I must say it's gwapo. 2.0 turbo diesel, 158 HP, 400 Newton meters of torque, 215 millimeters high ground clearance, may roof rail na, may sports bar pa. Ang ganda ng package. Magkano kaya? But knowing MG Philippines, I'm sure very competitive na naman ang pricing nito. So MG Philippines will be announcing the price on October 23, 2025, yung official launching nito. Anyway, let's go ahead and talk about some more of the details. Okay, umuulan na naman. Remember when we were reviewing the MG-CS Hybrid, umuulan din yun, di ba? So hindi pa rin tayo magpapatinag, tuloy pa rin tayo. So, the headlight, meron tayo ditong halogen bulb for the low beam, pero meron siyang projector. Also, halogen bulb for the high beam, halogen din sa signal lights. Alright? And very prominent, napakalaking grill dito sa harap and the big MG emblem. Yan talaga nagpapaastig sa forma niya. And then down here, siguro meron tong aftermarket na accessories, no? Hopefully, pwede tong lagyan ng fog lamps later on. At tapos meron ka ditong parang chin, di ba? Yung sa baba ng bumper. And yeah, guwapo. Here at the side profile, meron na tayong fender flare. And you would notice that the side mirror and the door handles and the roof rail, they're all finished in glossy black. And then, meron tayong step board na mukha namang solid at matibay. Alright? 16-inch wheels with GT 4x4 all-terrain tires, size 245/70 series. And disc brakes on all 4 wheels. Nice! And may spare tire ba to? Yes, there is a spare tire at mukhang full size siya pero hindi all-terrain. Okay na rin. Okay, here at the back, it's an all halogen affair. Okay? So, andito yung park light, brake light natin, halogen, turn signal, halogen, and this one, there's another lamp here. Mamaya susubukan natin. And then, meron tayo dong third brake lamp sa taas, right? And then, meron tayong lamp for the plate number. And then, the reverse camera. Buksan natin yung tailgate. Oh, it's not soft open. Well, mabigat, of course, it's a tailgate, pero not so heavy. Kayang-kaya naman. Okay? And then, down here, mukhang reflector lang to. Hindi naman siya fog lamp. Patulong tayo kay Madam Pea. Paki-start nga at tingnan natin yung reverse lamp niya. Ayun, reverse. Meron pa talaga itong isa, no? Para saan kaya to? Merong bulb, oh. Okay, so paano ba umakyat? Alright, so wala siyang side stepper dito, no? Sa gilid. Meron siya dito. At honestly, at first, akala ko part lang ng design nung parang reflector dito. This is actually a side stepper. Ayan, no? So, pwede kang tumapak dyan. Okay? Nice. Or, of course, this is the easier way. Ayan. For the bed interior dimension, it's 1,485 millimeters for the width and 1,510 for the length. And the depth is 530 millimeters. And also, meron ka na rin ditong 4 na tie-down anchors. 1, 2, 3, 4 to secure your cargo. Here is the key fob. Ayan. Left side is lock, unlock, and a search function in case naliligaw ka, di mo na mahanap yung kotse mo. Then the headlights will flash. And this one also has a physical key. So nandito lang sa likod, press this. Ayan. Meron na rin tong smart key function. So as long as you have the key with you, paglapit mo, pipindutin mo na lang to, and the door will unlock. Alright? Doon sa infotainment niya, merong option to unlock just the driver door or all the 4 doors. Okay?
Yun nga lang, dito sa tailgate, napansin ko, even if I lock the car, hindi sumasabay itong tailgate. Naka-open pa rin siya. And I was trying to look for a physical key. Baka kailangan lang isusi physically. Wala rin ako makitang butas. Okay, dito naman sa driver door natin, it's all plastic. Ayan, and meron kang aluminum accent and the door handle is chrome. Iba yung kulay niya. And here is your control for the side mirrors, controls for the power windows and the door locks. Also plastic, aluminum accent, also plastic. And this here is also plastic. Meron kang maluwag na storage dito and a cup holder. And nandito rin yung switch mo for the fuel door. And you have a front speaker here. The driver's seat is power adjust. Ayan. Nice leather. The leather, yung quality ng leather is kind of tough. Mukha siyang easy to clean. Meron kang red stitching here. I like the general upholstery. It's simple and clean. The front passenger seat is manual adjust. Ayan. Going inside the MG TRQ is quite a challenge kasi there is no grab handle here. Your tendency is to grab the steering wheel like this. Ayan. But once you are seated inside, I like the space. Maluwag. Honestly, I can still remember the space I have with my previous Ford Everest. Parang maluwag pa to ng konti. Hindi ko masyadong ramdam yung bangga ng Nico dito. And yeah, I can feel some extra space here. Maybe half an inch or 1 inch. Okay? I like the elbow room. Nice elbow room dito. And headroom, sakto lang. And at this position, let me see. Kasi this was Madam Pea's driving position. Yeah, this would be mine. Ganyan. Alright? Or maybe I can recline a little bit. Yeah, nice yung driving position ko dito. Now, is the steering wheel adjustable? Tilt. Ayan, pinakamataas. And no, it's not telescopic. Okay, dito naman sa dashboard, this is plastic, and I like this. May lalagyan ng coins, I think, and pwede ka maglagay ng cellphone mo dito. Ayan, malaki. Nagkasya yung S24 Ultra natin. Ayan. Also plastic all the way here. Then pagdating dito, also plastic pero meron siyang texture na mukhang leather. And meron din siyang kunwaring stitching. Right? And then I like yung pagkakadesign ng aircon vent dito sa center. And andyan din yung hazard button natin. And here is your glove compartment. Oh, meron pa ditong red box. What's this? Okay. Lalagyan ng mga service record, documents, manual. Maganda yung red and white combination. Very visible. Kitang-kita. Okay? And this is your typical MG steering wheel. So, nandito yung controls for your cruise control. May cruise control ba siya? Yes, merong cruise control. Okay? And then, here naman on the right side is for the phone controls for hands-free use of your phone. Dito naman sa left side is your manual adjustment of the headlight level. And then dito, meron kang storage for RFID cards. And then here we have a 10.25-inch touchscreen. Ang linaw-linaw, maganda. The infotainment has Apple CarPlay and Android Auto. Yun nga lang, hindi siya wireless. It's wired. Kailangan mo gumamit ng USB cable. And then meron din siyang Bluetooth connectivity for your music. And then dito naman sa baba, you have your controls for the AC. So touch sensitive lang siya. I like it that it's not part of the screen, no? Kasi mas madaling ma-access to. And etong medyo interesting, this is where you control your temperature. So of course, going down is blue, meaning mas malamig. Going up will make it hotter.
Now, kapag pinindot mo yan, mapapansin nyo dito, ayan, ang nakalagay lang, nakikita ba ng camera? Ayan, pinutin ko ulit Ayan. So, anditong part na to, ang pinapakita lang niya is low and then high. So, medyo, sa akin, medyo inconvenient, no? Kasi ako, sanay ako when I set AC temperatures, siniset ko talaga by the number. So, sanay ako sa mga 24, 25. So, alam ko kung ano yung ina-expect kong lamig. Ito, kakapain mo. So, like, last night, kinakapa namin. And then suddenly, ang lamig na pala. So, i-adjust ko na naman. So, sana there's a way that it will tell you exactly yung temperature. And then down here are your two USB ports. Okay? So, probably yung isa dyan is for the Apple CarPlay and Android Auto, and probably one is for charging only. And you still have a 12-port adapter here. Pwede ka pang maglagay ng USB ports dyan. Right? And then this is our shifter. Meron pala siyang manual mode. Ayan, no? Plus, minus. And then as you can see, naka-black piano finish dito. And we have some other buttons here. This one looks like, yes, this is hill descent control. Button for stability control. You can turn it on or off. And then may drive mode tayo, eco, and power. And then down here in the middle, meron kang mga medium-sized cup holder. Okay? And I really like yung mga ganitong design ng cup holders na open dito. Kasi pwede mo siyang lagyan ng mobile phone. Okay? And then, yes, we still have a manual handbrake. Na-miss ko na to And then, ito naman yung center console box natin. Ayan. Okay lang, sakto lang yung size niya. Dito yung mga RFID cards. So, I like na meron siyang maliit na tray dito. Diyan mo actually, mas maganda ilagay yung mga coins. Diba? Up here naman, you have two sun visors. Pero wala na siyang vanity mirror, walang LED lamps. But you have an eyewear holder here. Ayan. Ilagay dyan. Ganyan. And then, you have two map lamps. Okay, let's go inside the second row. Thank you for the grab handle here. All right. Now, this is the interesting part. This is my driving position. Look at my leg room. 1, 2, 3. Almost 3. If I remember it correctly, kanina pa namin pinag-uusapan ni Madam Pea Nire-recall namin yung space ng Ford Everest namin dito sa second row. It was not like this. Ang luwag. Ang luwag. This is This is almost like nung sa Shark, no? Tingin mo. Yun nga lang, ito upright. Sa Shark kasi nakasandal ka talaga. Pero just talking about the legroom, maluwag. And I like yung level ng upuan mo dito kasi you can see clearly outside, hindi ka lubog. Nice headroom. Ayan, so kahit 6-footer dito, kasyang-kasya, I think. And then you have a center armrest, ayan, with two medium-sized cup holders. Nice. And meron kang headrest for the third passenger. Let's see. Kasya ba? Yes, I think so. Meron lang siyang hump dito sa gitna. May tunnel sa ilalim. But yeah, I think 3 of me can sit comfortably here. And then dito naman sa taas, meron kang halogen lamp. Wala nga lang grab handle dito sa dalawang passengers. You have your own aircon vents here. Ayan, 1, 2. And then a storage. Generous size of storage. Kasya yung phone natin. Nice. So, what else can we do with the second row seat? So, tingin ko malilift to. So, you just need to pull this strap and lift it like that. Tapos, if you notice, meron kang maliit na pocket dito. Nakadago yung strap and hook. You just hook it here to hold that. And then you will have access to your tools. So as you can see here, andyan yung scissors jack, tire wrench, and what else? You could probably add the EWD here.
Okay guys, silipin natin yung engine bay, no? Pero before anything else, pagpasensyaan nyo na yung dumi. Kasi sabi sa amin, yung previous na nag-review nito, pinaglaruan daw sa putek. So that's why ganyan. But anyway, that's why this is a truck. Actually, mas mukhang astig kapag ganyang maputik eh. Anyway, para lang masatisfy yung curiosity natin sa itsura ng engine bay niya. Ayan, very obvious, ang laki ng turbo. Ano kaya yun? First time ko makakita ng ganyan, no? Sobrang laki. Kasi andito yung mismong turbo, andito yung impeller niya, di ba? Yung sa likod, hindi ako familiar nito. Parang iba ang design eh. Ang laki oh. Hindi naman to two-stage turbo, di ba? Anyway, so andyan yung air filter box natin, the coolant reservoir, radiator. Oh my God, na-miss ko na mag-review ng internal combustion engine. So andito yung battery, and this one looks like the oil for the power steering. Andyan yung ECU, andyan yung ABS module, brake fluid. Nasaan yung kanyang, ang gusto kong makita is the alternator. Ayun, nandun nga lang sa baba. Okay, so kapag mababa ang location ng alternator, medyo mababawasan yung water wading depth capability ng truck, no? Pero whoever was the previous user of this truck, isa lang masasabi ko, no? For this to get this muddy sa engine bay, talagang may dinaanan tong malupit. And it survived. So, dito pa lang may masasabi ka na how tough this truck is. Okay guys, so Achi is driving the MG TRQL. So Achi, what do you think? Wag mo to i-compare kay Panchita ha, because this is a truck. Panchita is a crossover. So definitely by the basic architecture, they are totally different. So number one, this is a PPV. Ibig sabihin may chassis to. So this is tougher. So expect mo na mas matagtag to. Okay? Kasi this one has a maximum payload of 1 ton. Yung truck bed niya sa likod, kaya niya magkarga ng 1 ton. Pag si Panchita karga ng 1 ton, hindi yan makakatakbo, dapa na yun. Okay? So, para lang alam mo. It's not as big as I thought it would be when I was setting my expectations looking from the outside. It doesn't feel hard to maneuver. Okay. Well, relatively. Oh, well, probably because you are behind the Land Cruiser right now. No, Mukha ka maliit. even kanina pa sa parking. That's why I was overturning at first kasi akala ko it's longer. Yeah, it's not so bad, the steering, di ba? This is Yeah. hydraulic. Hydraulic pa kasi yung power steering niya. It's not e-pass. So, expect mo medyo mabigat. But if you guys are used to a Hilux, Strada, Navara, walang pinagkaiba to. About the same. Hindi kayo mag-a-adjust. But pag galing ka siguro ng Everest, Ranger, yun. Alam Yeah. naman natin, malambot ang steering wheel mo Super ngayon. gaan ang steering wheel ni Dan Yeah. before. But look at the leather, di ba? Yeah, I like it. It's very clean. It's clean and makapal na matibay. Yan, may Oh, ayan. magro-rotonda. Oh, Kasi is- mo nang left. How is that? Naka-experience ka ng konting Yeah. rough road. Yeah? It's good naman. Good naman. Mm-hmm. Okay pa sa'yo? Yeah. Ayan, mapapalaban si Hachi mag-park. Yan. Galing. Okay. Meron pang konting space, pero pwede na rin. Mahaba talaga, pick up eh. Okay, so nandito kami ngayon sa Estancia Mall sa Capital Commons, Pasig para mag-grocery and mag-mass and yun, ito na yung family day namin today.
guys, so eto si Madam Pea na ang nagdadrive nitong MG TRQ-L. Ano Madam? Kumusta so far? Malaki. Malaki. Ano malaki? Yung truck. Tapos, Ha? maskulado no? Mukhang Okay. Oo. brusco, no? Oo. Ay, wala pala akong grab handle dito. Hawak sana ako. Kasi mukhang arangkada ka eh. Okay naman. Okay yung yung feel ng pag-drive kahit truck or pick-up siya. So, kaya naman. Kaya naman. Gusto ko yung niya, yung brake. Accurate siya once na tinapakan mo. Oh. Talaga siya pa-follow. Hindi yung iba kasi pag apak mo, malalim mo na siya and then saka siya mag-respond. So ito, okay sa iyo yung Yeah. feel ng pagbe-brake. Okay. Kumusta Kaya- yung Kasi usually pag mga girls, yan ang yung distance ng hood, yung vision mo from your sitting position. Mas mahaba yung sasakyan. Mas feel mo yung haba sa front kaysa Okay. sa back. Kasi mataas naman yung upuan ko and then yung mga yung windshield, yung windows, kitang-kita naman siya. Malalaki yung side mirror. Yung side mirror, kita yung pati sa may bandang baba. Oo, kitang-kita. Kumusta naman ang suspension? Well, kung i-compare ko kay Panchita, mas maalog to. Oo naman. Hindi mo pwede ipagkumpara yung dalawa kasi yung C-Line 6 natin is a crossover. Tsaka monocoque yun and yun na nga, talagang designed for comfort. Pero yun, hindi nun kaya magdala ng 1 ton. So this is a pickup truck. Yung truck bed niya is designed to carry 1 ton ng payload. So kaya kailangan matigas. And ang downside nun is mako-compromise ng konti yung comfort. Pero sa tingin mo, araw-araw gamitin mo to. Kung Pagpasok. everyday, Dito sa EDSA. well, kaya naman siya. Sanayan lang Oo, sasanay mo lang yung sarili mo. Ayan, dyan sa kaliwa. Ayan. Okay, makaburlo ka. Sige, hataw. Go! Ano? Okay naman yung power, hindi bitin. Hindi bitin? Okay, it's my turn to drive. So, eco mode muna tayo. Medyo maulan, so di tayo pwedeng masyadong mabilis. So far, dito sa dinadaanan namin, smooth naman yung daan. It's asphalt, so it feels really smooth. And eto, pasok tayo ng Katipunan. So, eco Okay. and sport to. Yeah, so meron siyang dalawang drive mode, eco tsaka power. Kamusta yung driving mo? Talaga, ikaw ngayon mag-i-interview sa akin, ha? Okay, first things first. Let's set our expectations right. Okay? This is a truck designed to carry 1 ton of payload. Siyempre, hindi naman to yung may complicated na suspension system na adjustable. So, naka-leaf spring to and let's all be honest, magpakatotoo tayo, of course, matagtag talaga. Diba? Kasi pangkargahan to eh. Now, if you are looking for something comfortable, mag-SUV kayo, mag-crossover kayo. Or if you want something a little bit comfy na truck, then you go with, probably a Ranger Raptor or a Shark. But those two are not in the same price category. They are so much more expensive, diba? So, let's set that aside. May tagtag talaga. This is not a sedan. This is not a crossover. Alam natin yan. Let's set that straight. Pangalawa, napansin ko, because actually this is not my first time to drive this, no? So, yesterday, sinubukan ko na rin to. One thing I noticed, yung 8-speed automatic transmission niya, mabilis siya mag-upshift on eco mode, which tells me, matipid. I like that kapag naka-eco mode ako. So, mabilis siya mag-upshift para, tipid agad. Now, mamaya, subukan natin
sport, nasanay tayo sa word na sport, ano? Again, ang nakalagay sa kanya dito is power. So eto na naman, kinakapa ko yung temperature na gusto ko for the AC. So medyo mainit pa rin, so in-adjust ko naman siya 1 notch down. So mas maganda sana kung may nakalagay na temperature, no? As in yung number. Okay. So power mode tayo. Ayan, naka-power mode na. Ooh! Ramdam mo? I don't know if you guys can hear the engine, pero mas pumipino na siya kapag high riding na, no? So mas longer ngayon ang pag-upshift. Ang maganda dito sa ganitong truck, you know, yes, matagtag siya, pero matibay sa lumalaban sa lubak eh. Eh no? Etong part na to ng Katipunan, pag kami dumadaan dito, at si Panchita ang dala ko, hindi ko to dinadaanan itong middle lane. If you guys are familiar with this road, yung middle lane nito is for the trucks. Ang mga dumadaan kasi dyan, usually mga overloaded na trucks eh. Mapapansin nyo yung mga truck lanes, maalon, sira-sira, dahil nga sa mga mabibigat na truck na dumadaan. Pero ito, since this is also a truck, kaya. Pag si Panchita, di ko dinadaan dyan. Kasi kumakalabog eh, nag-bottom out eh. Okay, that was fun. So eto, bumalik na ulit tayo sa eco mode. Yan, mas medyo kalmado na ulit yung engine. Pagdating naman sa fuel efficiency, so far, yung average namin dito, sabi ng computer, is 10.9 liters per 100 kilometers. So kapag binaliktad natin yan, that will give us 9.17 kilometers per liter. That's already pretty good for a truck, and you know, driving it in the city. That's pure city driving. Hindi kami nagkaroon ng chance to drive this in the highway because of the typhoon. Siyempre nakakatakot lumabas. So yeah, I guess that's it. I hope you guys enjoyed the video. If you are in the market looking for a truck, probably if you are a businessman, ayaw mong, you know, nag-start ka ng business mo, you don't want to spend too much for a truck, and probably you want to use it as a family car. I would say this is a basic truck, but it doesn't look basic. Tingnan nyo naman yung loob, di ba? So yeah, I would encourage you to visit your nearest MG dealership and schedule for a test drive para, you know, ma-experience nyo yung mga sinasabi namin, yung mga shinare namin ni Madam Pea at saka ni Achi. Alright guys, so yeah, hanggang dito na lang po muna, and see you sa next naming review. Thank you guys for watching, and as always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.